Ngayong araw mga kasimple ay nagpalinis tayo ng radiator. Dahil nga napayuhan tayo ni Sir Anthony na dapat check natin at palinis ang radiator. Dahil malamang isa ito sa dahilan kung bakit tumataas pa rin ang temperature natin. Kaya naman sinikap natin gumising ng maaga para madala natin ng maaga sa talyer ng AP. Para naman tayo ang unang-unang masikaso. At pagkabaklas ay tumadbad sa atin ang... Wala nang buta. Paano ba nakikita yan? Hindi makikita na Umaya pag inalas. Nakikita mo Wala yan. na palang butas. Barado. At nang tinanggal na ang pang-ibabaw ng radiator, ay sus ko po, wala na ngang butas. Ayan na nga, kung makikita nyo, wala na ngang butas dahil barado na sa dumi. Ayan o, ayan, kita nyo naman, pinakikita sa atin at pinapaliwanag sa atin yan ni Sir Anthony. Ayan, yung nakikita nyo na parang nakabukol na yan ay dapat pala butas yan. Kaya naman, agad-agad sinimulan na ni Sir Tonet ang paglilinis. Sino Gumamit lang ng wiper. Bumili ng bago. Mas maganda bago. 15,800 yung quality. Yung nagagamitin nyo dito. Hindi. Ibig sabihin, ipalit nyo yung bago nyong wiper. At yung luma nyo, gapapalinat nyo dito. May ganun pala yan. Ngayon ko lang nakita na may ganyan pala yan. Akala ko yung gagamitin nyo na yung goma. Walay, uy, yung pala yun. Walang kaon na dyan. Nako, kung ako lang yan, walis ting-ting lang gagamitin ko. Pag nabali yan, barado pa yun dyan. Pinapalagay sa akin yung flywheel. Kaya pala, no, wala nang dumadaan. Ay siya, alam ko na, pati yung thermostat ko. Sira yun. So tuloy-tuloy lang nililinis habang pinapapatakan ng tubig upang dire-diretsong lumusot ang dumi at mga kalawang dyan. At pagkatapos ito na nga, nalaman na rin na nasira na nga din ang bago nating thermostat. Tinesting at pinakita sa atin ni Sir Anthony na hindi na nagpa-function kaya ito ginamitan niya ito ng lighter. Ininitan, dapat po yan ay bababa. Magbubukas, ngunit na-stuck na po, nasira na po agad. Yan ang mahirap pag aftermarket lang at magbababang klaseng pyesa. Tuloy-tuloy lang ang paglinis sa ating radiator. Ayan o, parang ginagrinder pa nila, no? Tapos pagkatapos niyan ay binugahan pa ng hangin para masiguro talaga na mawala ang mga dumi na nakasiksik dyan sa mga butas. Ayan o, talagang quality gumawa dito sa AP Autoworks o AP Tuning. Dito lang yan sa Bukal. Kaya pumunta lang kayo dito at sigurado naman na i-entertaining kayo dito nila. Ayan, pagkatapos ito na, sinimulan ng lagyan ng pinakasilan. Tensya na, silat ang alam ko dyan. O ano, pandikit para naman masiguradong lalapat at walang magiging singaw at hindi makakalabas ang mga tubig o kulan. Pagkatapos ay sinimulan na rin ilak ni Sir Tonet. Ayan, nakikita nyo. At pagkatapos ay kinabit na rin. Okay, abangan ninyo. I-testingin natin ngayon yan. So yun, ganun lang, nagpalinis tayo ng carburetor at nalaman nga natin na barado na nga talaga. Yun. So okay na, pero anong nangyari, nagpalit nga tayo, umorder tayo ng thermostat. Kaya mamaya babalik tayo doon. Pagka dumating na yung pyesa sa kanila ilalagay. So ngayon tumatakbo tayo ng walang thermostat. Pero mahalaga doon, umiikot naman yung ating cooling system, yung coolant o yung tubig doon sa sistema para yun nga mapalamig yung makina dahil yung ating radiator ay madadaanan na ng maayos, no? Kasi napakadaming butas, wala man lang halos natira, no? Tapos yung palang ating thermostat ay hindi na nagbubukas. So buti may nakakalusot na konti kaya ganon. Pero kaya pala sobrang taas lagi ng temperature. Pero hindi naman palagi na pagtaas ng temperature ay kasalanan ng pyesa. Minsan naman sa panahon talaga, kagaya ngayon, napakainit talaga ng panahon. O kaya nakabilad sa init ng sasakyan mo tapos bubuksan mo to, syempre, asahan mo na mag-high temp talaga yung sasakyan mo. Okay? Normal yun, kaya wag agad matatakot. Ang gawin mo, buksan mo yung hood mo, pakiramdaman mo yung makina mo, at tingnan mo rin yung coolant mo kung kulong-kulo na ba, na parang gustong kumawala. Yun yun. Saka radiator, tingnan mo kung iikot pa yung auxiliary fan mo. Tingnan mo, okay? Kung alam mo naman na nakapagpalinis ka naman talaga, so yun. Kaya minsan sa totoo lang maganda magbiyahe sa gabi. Kasi una, malamig ang panahon.
Tapos pangalawa, maganda rin pagka naulan, malamig din ang temperature pag naulan. Kumpara sa babiyahe ka ng tanghaling tapat, sigurado talagang maaaring prone yon sa overheating ng iyong makina, lalo na kapag ganito nakatandaan sa sakyan mo. Okay? So, ganun talaga, pagka bumili ka ng Civic, dadanasin mo lahat-lahat ng binalag ko. Kaya kung ikaw bago pa lang sa channel ko, may playlist naman ako. Tingnan mo, makikita mo lahat doon sa playlist ko kung paano ko naranasan ang mga dapat maranasan ng mga Honda Civic owner. Yun, tama yun. Sa unang week ng pagiging Honda Civic owner mo, ay doon mo na malalaman kung ano yung mga problema. Minsan naman, nakabot ka ng 1 buwan, saka mo palang malalaman, unti-unting maglalabasan ang problema. Kahit pa mahal yung bili mo, okay? Mura o mahal, matatanda na po ang kotse natin. Kaya siguro bibigyan ka pa rin talaga ng problema. Kaya dapat handa rin ang bulsa mo. Okay? Kaya kung magiging hobby mo ay ang pagbili, ang target mo ay pagbili ng Honda Civic cars, gusto mo mapabilang sa amin, dapat pasensyoso ka. Okay? So ito ulit si Dansky at ito si Honda Civic puti LXI. Okay? Rock on!